Jesus. Napakita si Jesus sa ilang mga alagad sa dalampasigan ng dagat ng Galilea. Nang malaman ni Pedro na nasa dalampasigan si Jesus, sa kanyang tuwa, siya ay tumalon sa tubig at dati-dating lumungoy patungo kay Jesus. Oo mga kapatid, bumalik na ang dating sigla ni Pedro. Sa maglakon, tinanong ni Jesus kay Pedro kung iniibig siya ni Pedro. At 3 beses siniyang ni Pedro na buong puso niyang iniibig si Jesus. Mula noon, naging lalong matatag at masigasig si Pedro at buong pusong naglilingkod kay Jesus at kay Jehova ng may katapakan. Ngayon, paano natin matutularan si Pedro? Kapag nagagawa tayo ng pagkakamali, ano ang gagawin natin? Tayo ba ay magmumugmog na lamang sa isang tabi at maawa sa ating sarili? O magpapatalo tayo sa panlumbat ng buli? Makabubuting tularan natin si Pedro. Hindi niya ni Pedro na matiig siya ng pagkasira ng loob. Kapag tayo ay nadapa, ang mahalaga ay hindi ang tindi ng ating pagkadapa, kundi ang ating determinasyon bumangon muli para ituwid ang mga bagay-bagay. Tulad ni Pedro, patuloy tayo makisama sa ating mga kapatid para mapatibay ang ating pananampalataya, ang ating kaugnayan sa Diyos na Jehova. Matapos tayo magsisi at mapatawad ng Diyos na Jehova, huwag na natin ukulkilin pa ang ating mga pagkakamali at pahirapan pa ang ating sarili. Sa halip, kapit natin matuto sa ating mga pagkakamali at magpatuloy paglilingkod sa Diyos na Jehova, gaya ni Pedro. Binigyan ni Jesus si Pedro ng pagkakataong muling patunayan ang kanyang pag-ibig. O mga kapatid, tunay nga na si Jehova ay handang magpatawad anuman ang ating pagkakamali. Ikapit natin ang payo sa Kawikaan 24:16. Pakisuyo mga kapatid, buksan ang ating Biblia at basahin natin ang Kawikaan 24:16. Nariyan na tayo. Kapagkat ang magwid ay maaaring mabuwal ng kahit 7 ulit at tiyak na mabangon siya, ngunit ang balakyot ay matitisod dahil sa kapahamakan. O mga kapatid, ikapit natin ang payong ito. Kaya mga kapatid, makilabang tayo sa halimbawa ni Pedro. Maging mas determinado tayong paglingkuran ng Diyos na Jehova ng buong puso, kahit nakagawa tayo ng malaking pagkakamali. Paano makatutulong sa atin ang simposyong na ito? Ang ulat sa salita ng Diyos tungkol sa mga tapat na lalaki at babae ay isinulat para matuto tayo at mabigyan ng kaaliwan. Sa simposyong na ito, lalaki natin ang halimbawa ng ilang tapat na mananampan ng Diyos na Jehova na nagtagumpay sa iba't ibang hamon may kaugnayan sa kanilang pananampalataya. Ang ulat tungkol kina Hana, Samuel, Abigail, Elias, Ona, Maria, Marta at Pedro ay lamang sa maraming tapat na buong pusong naglilingkod sa Diyos na Jehova. Kaya upang patuloy na makinabang sa ganitong mga halimbawa, mga kapatid, isaalang-alang natin sila sa ating mga personal na pag-aaral at pagbubulay-bulay. At sa paggawa nito, magiging mas determinado tayong paglingkuran si Jehova ng buong puso.